Dito sa tabing ilog naninirahan si Kuya Jeff. Sinasala niya ang mga umaanod na basura na kanya namang ginagawang kalakal para mairaos ang maghapon. Naiyak si Kuya Jeff nung naitanong ko sa kanya ang patungkol sa kanyang mga anak. Ayusin daw muna niya ang kanyang sarili bago siya magpakita sa kanyang mga anak. Naramdaman ko ang sakit habang nagkikwento si Kuya Jeff. Ngunit kung ito ang kabayaran ng kanyang mga pagkakamali sa buhay, ay handa naman daw siya na harapin ito. Ano kaya ang kwento sa likod ng buhay ni Kuya Jeff? Ano kaya ang ating mapupulot na aral sa kanyang karanasan sa buhay? Ating panoorin ang kwento ng buhay. Kanina, hindi nyo nakita ka Tekram eh, na sabi ko yung mga anak. Para kang naluluwa. Bakit? At para kang naluluwa kanina? Kasi tagal na rin sila nakikita So inaasa mo yung makasama mo sila. Ito, kausapin mo sila. Baka kasi baka iniisip nila wala ka ng pake sa kanila eh. Pero hindi nila alam na gusto mo sila makasama. Yun nga kasi yung salita rin sa akin ng anak ko na saka na sila magpakita sa akin pag okay na daw ako. Yun rin talagang patutunguhan. So binigyan ka ng pagkakataon. Kailan yun? Nung Pasko. Nung Pasko. Nung Pasko, gusto ko sana sila makasama. Tapos sinabi yun. Sabi sa akin, Okay, medyo ano to. ako ngayon lang nila kasi, okay lang sa akin. Kaya nga yung pumunta ako ron sa kapatid ko, gusto ko sila makasama nun eh. Pero, sabi sa akin, Sige ko, ilabas mo lang yung gusto mo. gusto nilang yung sarili ko muna. Pero okay lang. Kaya dito ako. Yun lang sa akin. Morning po. Kala ko po lumabas ho kayo. Naganap ko kayo ng pagkain. Kayo ho pala yung nandun. Doon ho kayo nangalakal? Ano yung nakukuha niyo doon? Ilang taon na ho kayo dyan, kuya? Isang buwan pa lang. Isang buwan. Pwede po makita yung kinuha nyo? Ito pala yung nakuha nyo doon, Kategram. Doon po sa may harang doon, kuya. Kinukuha niya pala to. Pakita mo, Kuya August. Nasa po yung asawa niyo? Yun lang sa inquiry. Kasi bira lang pumunta rito. Ako na lang dito talaga nagawa. Si- Bira lang pumunta rito.
Kumain na muna kayo. Sige na po. Para magkaroon kayo ng lakas. Ito naman ako eh. Bro, kuya. Pangalan niyo pala, kuya. Jeep. Kuya Jeff. Ano ho yung kinuha niyo? Kangkong. Ano pong luto gagawin niyo dyan? Gisa lang yan. Gigisa niyo lang. Ano ka, Tegram? Gisa lang yan. Sa toyo po, no? Mantika. Yeah. Yan lang naman yung ano, yung inuulam-ulam dito pag mga ngalakal. Yeah. Ba't po kayo napunta rito, Kuya Jeff? Ano, ito lang yung nakita ko nga, nangangalakal kasi ako eh. Yeah. Nadaanan ko rito, walang nakatira. Mm. Nirang ko na. Nakalibre ho kayo ng bahay, ano? Oh. Ano ho yung probinsya niyo? Mindanao, Surigao. Buti ho napunta ho kayo. Saan ho kayo napunta ba ng una? Diyan kami sa ano, wala na akong mga kapatid din. Si Alisa na sila eh. Mm. Dati andyan sila. Hindi ho, ba't ho kayo na umalis sa Mindanao? Pumunta kasi yung tatay ko rito. Mm. Sa Wari. Diyan nakatira. Yeah. Doon rin ako lumaki eh. Mindanao. Doon ako galing. Yeah. Kaso nga lang, Kuya, siguro mas maganda kumain ka muna. Sige na. hindi ko, Kasi basa ka din para makapag-ano ka na din. busog po naman naman. Magbihis ka muna para baka lamigin po kayo. Ilan kayo magkakapatid, Kuya Jeff? Lima kami. Hmm. Pangilan po kayo? Tatlo. Kaso wala na, hindi na sila nagpakita. Wala naman akong contact na sa kanila. Hmm. Nasaan po yung mama at papa nyo? Nasa Bulacan din? Yung tatay ko wala na. Saan siya, Kuya? Ano na, matay. Ilan taong ka nun? Ano, nasaan na rin ako noon, 30 plus may. Ano na siya, mga 55 na siya. Matay. Kabata pa pala, no? Kaya simula nung nawala ng tatay ko, hindi walay-walay na yung mga kapatid. Ako na lang naiwan dun. Bakit? Hindi na sila nagbukod-bukod na sila. Nawala lang ang papa niyo, nagbukod-bukod na kayo, Kuya? Paano yung mama niyo? Ganun na rin yung nanay namin. Hindi yun na pumuwi ng probinsya. Pero ngayon nasa Mindanao. Hindi na rin siya nagpakita eh. Gaano kahirap yung mag-isa na lang sa buhay, Kuya Jeff? Walang kausap. Yun yung mahirap. Ibig ko sabihin, hindi ka naman mag-isa eh. May asawa ka. May anak ka. Na, ibig ko sabihin yung walang mga kapatid na masasandalan, makakausap. Oo. Yun talaga. Iba kasi yung kahit may pamilya ka na, pero nandyan yung mga kapatid mo, di ba? Mga magulang mo. Ano yung una mong naging trabaho, Kuya Jeff? Ano ko, yung construction. May Hindi mga- ka ba nakapag-aral? Ano? Second year lang ako. High school. Ba't di mo natapos? Wala eh. Simula nung natutong ng mga makahawak ng pera, hindi na nagtapos. Kuya Jeff, sino yung mga nandun? Kasi meron din ba akong... Minsan din nangangalakal dyan. Doon din natira sa baba. Tatanawan lang kami dyan kung nangangalakal sila. Pero hindi ako pupunta ron.
Hindi nga mahilig na ano eh. Maglagala-lagala. Pagpunta lang sila, may mga pupuntahin lang. Mm. Bibilo. Dati kami nasa bayan. Mm. Yun nga, nakabili yung tatay ko dyan ng lupa. Rights. Yun, tinira namin yan dyan. Mm. Kaso sa bayan, yun nga, laki yung barumbado dati ko. Pero ngayon, hindi na ako barumbado. Paano naging barumbado, Kuya Jeff? Yung mga ano, yung mga sama sa mga kalukuhan, Mm. nung mahirap eh, kasama sa kalukuhan. Maraming pinagdaanan. Pero ngayon, hindi na yun. Bago na ako. Nililibang ko na lang yung sarili ko eh. Ano yung plano mo, Kuya Jeff? Sa akin. Kung ano lang yung darating sa akin, yun lang sa akin. Mm. Mahirap din kasi yung paano ka na mangarap ka kagad ng bilang. Mm. Eh kung hindi naman matupad, mahirap. Mas, Ganda yung kung ano yung darating. Oo. Pero mas mahirap yung walang pangarap. Oo. Pero sa akin, kung ano yung darating sa akin, yun sa akin. Mm. Nasabi mo kanina may 3 kang anak, Kuya Jeff. Ayan. Paano nangyari doon? Hindi na rin sila nagpakita sa akin. Bakit? Mula nagkahiwalay kami ng ano niya, ng mga Manila. Ibig sabihin, pangilang asawa mo na yung nandito? Pangalawa na yan, Mm. pupunta. Ano naging problema, Kuya Jeff? Financial niya lang sa ano, sa magulang babae. Oo. Kaya kami nagkahiwalay. Paano financial, tapos nagkahiwalay kayo? Kumbaga, piniwalay kami ng ng papa niya Oo. dahil sa financial. Pero, nabayaan ko na rin. Hindi na rin ako nag- Parang napapabayaan mo sila. Hindi naman napabayaan. Kumbaga, sa ano ba, yung nakakaawad sila ng masagana. Sa akin kasi, yung mga kinikita ko, sakto lang. Mm. Kasi siyempre, may nahangat silang malaki. Ah. Ako mahirap lang. Mm. Nasa ilang taon na yung panganay mo, Kuya Jeff? Ano na yun? Nasa 14 yun. 14. Ibig sabihin, kabata mo pala nag-asawa. 16. 17. Mga 17. Mm. Ba't maaga ka nag-asawa, Kuya Jeff? Napadpad ako sa mga beer house, ang tawag. Ah. Yung waiter ako, yung waiter, DJ. Mm. Ano sa mga babae. Nakaaga ng makabuntis. Mm. Kasi yung mga anak ko na yun, doon talaga sila sumagot sa mama nila. Mm. Kasi sa akin man, baka wala silang marating sa akin. Baka sabihin nila, sumbat sa akin na ganito. Mm. Yun ba yung lagi mong iniisip? Yung parang... Kasi minsan kung ano yung pinapasok natin sa isip natin, yun yung mangyayari. Kung iisipin mong kung iisipin mong walang magiging kinabukasan yung mga anak mo sa'yo, eh ganun nga yung mangyayari. Kasi yun yung iniisip mo eh. Pero kung iisipin natin kaya mo, at may mga pangarap ka sa anak mo, eh kung may naman, kung may sipag at tiyaga naman, di ka pababayaan ng ating Diyos eh. Ang mahirap talaga yung wala tayong pangarap. Tsaka okay lang yun, nandun sila kasi masaya sila rin.
masaya sila sa mama nila. Mm. Yung kaya bang ibigay ng mama nila na kasiyaan, kaya mo namang ibigay ko yung Jeff ah. Oo, kaso hindi talagang maibigay na sobra. Yung sapat lang ako eh. Mm. Kasi kaya nga dito ako nangangalakal na lang. Mm. Kaya sila, malalaki na. Kaya nga sabi ko sa kanila, mag-aaral sila mabuti. Kahit malayo. Nangangarap ka ba na makasama sila ulit, Kuya Jeff? Pag gusto rin nila kasi sa akin, wala akong magagawa pag ayaw nila. Mm. Yung bunso mo, ilang taon, Kuya Jeff? Ngayon, nasa 10 na yan. 10. Nasaan sila? Nasa Musundo eh. Munson. Pero hindi na nga sa amin papakita. Kailan mo uling nakita yung mga anak mo? Nakarang taon lang. Yung Pasko, sa ano lang, video call. Mm. Pero ngayon, hindi na. Video call lang lang, yun lang. Pero personal lang. Mm. Nahirapan ka ba dito, Kuya Jeff? Hindi naman kasi ano eh. Kung mga lakal ako, hindi lang, makakain lang ako. Mm. Yun lang pinamagagawa ko eh. Bibenta ako, nakabiling bigas. Yung ano pala ko, Kuya Gus, yung bigas at groceries. May dala kami ano sa'yo. Bigas at groceries, Kuya Jeff. Kaya naman. Hindi. Para sa'yo yun talaga. Mm. Tapos, paano yung sugat mo, Kuya Jeff? Ano to? Malakal ako. Mm. Sugatan ka? Pag sa bubog kasi ito eh, nabubog. Mm. Ay ginagamot ko. Gaano kahirap yung buhay mga ngalakal, Kuya Jeff? Mahirap kasi kung yung ano lang madampot mo, yun ang makukuha. Mm. Minsan, init. Pero sa akin, wala akong problema sa akin. Ba't mainit? Basta makabili lang ako ng bigas. So, Mm. Paano mo nakuha tong bahay na to? yung dating nakatira dito, Mm. pumunta dyan. Oo. Yun nga, ano na yan eh. Sira-sira na yan, walang takip yan. Inayos ko lang. Oo. Kaya ngayon nakatira dito dati. Tumira rin sila dyan kasi hinahanap yung may-ari. Yung pinaganuhan. Yung pinakatiwala dyan. Oo. Hindi nagpakita sa kanila. Kaya umalis na lang sila. Paalam sa akin. Mm. Tsaka hinarap ko rin naman sila ng maayos. Yung mga dati nakatira dito. Kasi silang nauna rito eh. Hindi na rin sila nag-ano sa akin. Ano, sabi sa akin, sige kuya, diyan ka na lang. Mm. Ano sila? Pamilya din? Sa pamilya. Mm. Nasa kaya sila? Umalis na rin eh. Hindi na nagpakita. Sabi nila, mabalik na daw sila sa ano, sa dati nila. Mm. Dati rin ako ngayon, nagbibisyo. Ha? Nagbibisyo rin ako. Mm. Yun nga, nadala sa ganun. Kaya, sinusolo ko na lang eh. Kaya pag may problema ako, Mm. sinusolo ko na lang. So may pagsisisi. Hmm. Mm. Pagsisisi nasa huli, no, Kuya? Kaya, hanggat maaari, sumunod na lang tayo sa makakabuti sa atin. Pero naniniwala ako, Kuya Jeff, nandiyan ka man sa kalagayan mo. Nandiyan pa rin ang ating Diyos nakabantay sa'yo. Oh. Minsan, tayo nga lang yung hindi sumusunod.
o lumalayo sa Kanya. Kung bakit nananatili yung buhay natin magulo, walang direksyon. So, nasa sa atin lang kung saan mo gustong i-drive yung buhay mo, sa magulo ba, sa maayos ba o sa magulo. Kaya sumayos. Hmm. Kaso nung nag-drive tayo, pinili natin sa magulo. Dati. Hmm. Ngayon. Kailan yung huling nakausap mo yung mga kapatid mo, Kuya Jeff? Video ko lang eh. Pero nakakausap mo naman sila. Hindi. Bira lang. Pero yung nakaraan tao, Pasko, hindi. Nakausap mo sila. Pero kumusta yung mga kapatid mo, Kuya Jeff? Ha? Kumusta yung mga kapatid mo? Nasa Mindanao ba sila? O nasa... Dito lang sa ano. Nasa... Yung sa Bulacan. Nandyan sila. Diyan sila nakatira sa Bulacan. Sa ano, sa Ginto. Yun, yung Pasko na yun lang nakausap ko sila. Kasama ko sila ng Pasko. Pero yung mga anak ko, hindi yun. Sa ano lang. Kanina, hindi nyo nakita ka, Tekram, eh, na sabi ko yung mga anak. Para kang naluluha. Bakit? At para kang naluluha kanina? Kasi ano, tagal na rin sila nakikita eh. So, inaasa mo yung makasama mo sila. Ito, kausapin mo sila. Baka kasi baka iniisip nila, wala ka ng pake sa kanila eh. Pero, hindi nila alam na gusto mo sila makasama. Yun nga kasi yung salita rin sa akin ng anak ko na tsaka na sila magpakita sa akin pag okay na daw ako. Yun rin talagang patutunguhan. So, binigyan ka ng pagkakataon. Kailan yun? Nung Pasko. Nung Pasko. Nung Pasko, gusto ko sana sila makasama. Tapos sinabi yun. Sinabi sa akin. Okay, medyo ano to. Pero ako ngayon lang sila kasi. Okay lang sa akin. Kaya nga yung pumunta ako ron sa kapatid ko. Gusto ko sila makasama nun eh. Pero sabi sa akin, Sige ko, ilabas mo lang yung gusto mo. gusto nilang ano, yung sarili ko muna. Pero okay lang. Kaya dito ako. Yun lang sa akin. Hindi kaya pinaparusahan mo yung sarili mo sa Hindi nangyari? naman. Kumbaga yung sinabi nila sa akin, ginagawa ko na lang para yun ang ano nila sa akin. Gusto nilang makita ko na maayos na. Tsaka sila magpakita. Yung sa akin, okay lang naman sa akin. Mabigat. Nararamdaman ko yung ano mo kayo dyan. Pero ano. Kaya nga dito ako. Nag-iisa na lang ako. Kaya yun lang ano ko sa akin. Naghihintay ka sa kanila? Oo. Pero kung hindi ayaw naman nila, wala akong problema. Kasi yung sabi nila sa akin, kumpletuhin ko muna yung sarili ko bago sila pakita. Pero ayos naman yun. Kaya nga iniiyak ko na lang. Yun na sa akin. Okay lang yung kayo dyan. Kailangan, sabi nila, kailangan mo muna buuin sarili mo bago kang magpakita, yung maayos ka na. Kaya sa akin, okay lang naman sa akin. Kaya nga dito lang ako. Sa mga kalakayin lang sa akin. Sa tingin ko, mahal ka ng mga anak mo.
Mahal naman ako ang mga anak ko. Kasi, kahit ganun mo ngayon, nag-aamot sila. Mm. Tama ko, bait naman yun. Kaso nga lang, yung mga sabi sa akin. Sa tingin mo, ginawa mo yung best mo nung kasama pa sila? Oo, ginawa ko. Ginawa ko ng hanggang kaya ko. Arugas ka rin. Mm. Paano ba nangyari, Kuya? Hindi. Ikaw ang lumayo. Ako na lang lumayo. Ah. Kasi nakatira sila doon, bukod kasi kami. Bukod. Iniwan mo sila sa bahay nyo. Hindi, nangungupahan sila. Kaya pupunta lang ako doon. Paano bang nangyari? So, magkasama kayo, pamilya, di ba, Kuya Jeff? Nagkaroon ng problema, nagsimula ba sa'yo o... Oh, parang ganun sa akin. Ano ba, pinaalis ka o linayo mo na yung sarili mo? Hindi, ako na lang lumayo doon. Kaya nagpaano na lang ako na lumayo doon. No. Pero yung nandiyan pa rin sila noon, napuntahan ko sila. Tapos mga ilang buwan, pagbalik ko, lumipat na sila. So hindi mo na alam kung nasan sila ngayon? Yun nga, yung nasa Kaya ngayon parang nararamdaman mo, sobrang bigat lang kasi gusto mo mampuntahan, hindi mo alam. Tsaka siguro hindi rin siguro pwede sila yung puntahan. Bakit? Tago sila. Yun nga sabi sa akin na buuin ko muna sarili ko bago ko sila makita. Paano nagtago sila? Tinataguan ka? Parang ganun?